Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Isang magandang araw na naman po syempre sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube na Patira sa Tandem ni Tess and Rico at kasabay na mapapakinggan syempre ang ating audio version sa ating Spotify podcast. Syempre ako pong muli si Rico! Yes, mga S-Friend, maraming salamat at nandito ka ulit. Totoo. At ako, samahan mo kami ng partner ko sa patira natin na ito. Nako, talaga namang medyo masakit din siya sa ulo, pero eto na. Sige, agad-agad. tirahin na natin agad. Natin. Totoo. Oo, sige. Ang sabi dito, di ba? Talagang walang paligoy-ligoy, ito na agad. O go, Direkta. Tandem. Utang na loob, basahin nyo itong patira ko. O, di ba? Hindi ko na din alam paano pa ang gagawin dito sa pinsan kong gaya-gaya, puto maya. Ano ba yan? Matanda lang ako ng kaunti sa pinsan ko, natawagin nyo na lang po sa pangalang Gina. At dahil magkakapit-bahay kaming magkakamag-anak, magkakasama kaming lumaking magpipinsan. Masasabi ko naman na si Gina ay isa sa pinaka-close kong pinsan mula noon. Pero mula kasi nang tumanda kami, lagi ko nang napapansin na palagi niya akong ginagaya. Literal na sa lahat ng bagay ay ginagaya niya ako. Mula kulay ng kortina hanggang sa mga gamit sa bahay. Alo? Pagbubuntis at paglilihi. Literal na lahat. Nung nabuntis ako 2 years ago, nagulat kami na 6 na buwan pa lang sila ng nobyo niya that time at nagpabuntis na din siya. At ako pa ang una niyang sinabihan. Ano? Pati Grabe. baby shower at gender reveal ay ginaya niya ang motive ko. Buti na lang at lalaki ang anak ko at babae naman ang kanya. Dahil balak pa niya na pareho ng second name ang mga anak namin. Kapag inaasar siya ng mga pinsan namin na gaya-gaya siya sa akin, ang lagi lang niyang sagot, bakit idol ko si ate? Naiintindihan ko naman na iniidolo niya ako at humahanga siya sa mga desisyon ko sa buhay. Pero at the same time, naiirita ako dahil lagi na lang niyang ginagaya ang lahat sa akin. Kinausap ko na siya noon tungkol dito pero nagtampo lang siya sa akin. Akala ko nga noon at titigil na siya sa panggagaya pero nung nagkaayos kami mula sa pagtatampo niyang yon, hanggang ngayon, ganun pa din siya. Ultimo simpleng usapan namin na halimbawa magsasabi ako ng mga inis ko sa asawa ko, sasabihin niya na, uy, ako nga din, naiinis na ako sa asawa ko kasi ganyan din siya. Pareho tayo, ate. Gaya. Gustuhin ko, makawain na lang siya bigla, pero syempre, pinsan ko pa din siya. Pero pagod na pagod na pagod na pagod na ako sa panggagaya niya. Please, Tandem, help me anong gagawin ko at patira po ang mga gaya-gaya puto maya kong pinsan. Laida ng Sampaloc, Manila. Sumasakit na naman yung ulo ko, Rico. Nagkakaroon tayo ng ano matawag doon, anxiety. Ano? Alam mo, meron akong sakit ni anxiety. Ikiuso ka lang. Saring lang. Ay, nako. Di ba alam mo yung sinasabi nga nila ba? Totoo yung ano buti na lang sinabi ni Laida sa atin yung pinakapunot dulo. Di ba na parang, andun kasi parang ina-idolize ka kasi to the point na parang hindi na ata alam kasi ng pinsan mo yung limitasyon ng pag-idolize, di ba? Hanggang sa ito na nga dumating na sa punto na halos lahat na ata ng kilos mo, di ba? Tuloy parang pet peeve mo na yung ganyan eh. Di ba? Sa halos ilang taon mo na rin na napapansin sa kanya. 'Di ba? Na totoo na sa umpisa, sa una partner, I don't know kung mag-agree ka dito, 'di ba? Sa umpisa, makikita mo unang beses, kalawang beses, katlo na alam mo ginagaya talaga kung ano yung mga kilos mo. Matatawag natin na totoo, yung imitation is the highest form of flattery, sabi nga nila, 'di ba? Pero parang kasi partner ka pa. Oo, tuwang-tuwa ka pa kasi merong nanggagaya at parang sumusunod sa yapak mo. Pero ito kasing nangyayari dito ngayon sa pinsan niya, parang ano na pati yung totoo, yung mga nangyayari na sa buhay mo, ginagaya na. Parang hindi na, kumbaga partner, parang wala na sa lugar yung pang-a-idolize. Correct. Na diba? parang hindi naman, alam nyo, mga nagbuntis sila ito, nagbuntis. Yan, isa pa yan. Uy, malaking bagay yan. Na isang maganda of course, pero isang major life event. Oo. Ang pagbubuntis at pagkakaroon ng pamilya. Correct. Diba? Parang, hindi kaya parang may pinagdadaan ng mental. Oo, diba? Diba? Parang ganun parang eh. creepy.
parang medyo nakaka-bother at parang creepy na, bakit kahit pagdating sa mga ganung major life event, gagayahin mo ko. Diba? Nakaka-stress. Pati daw, di ba, partner, yung mga motive daw ata ng mga di ba? Lalong na... Pati daw, motive nung gender reveal at baby shower, sumunod sa yapak niya. Imagine mo kahit na magkaiba ng gender, ha? Pati motive, pareho. Diba? So parang, tapos kinausap na niya, pero hindi pa rin nagbago. Yun pa yung isang nakaka-frustrate dyan, partner. Totoo. Kasi kinausap na niya Kinausap na niya about it. Pero after nung tampuhan, ganun ulit. So what is up with you, Sesteret? Parang bakit ganyan? So kapag ba uminom ako ng lason ngayon, gagayahin mo din, di ba? O kaya parang tatalon ako sa building, tatalon din ba siya? Parang gano'n. Parang gano'n, di ba? Partner hindi sa hindi naman kasi tayo so very experts pagdating sa pagbabasa ng mga ganyang mga kaisipan ng mga tao. Oo, pero totoo naman. Alam ko na may nakikinig sa atin somehow na mga alam mo yung mas nakakaalam na ng pinagdaraanan nung pinsan ni Laida. Alam mo parang may something to do with mental illness. Parang mental illness. Ayaw kong husgahan siya ng gano'n pero sa nakikita ko kasi halos lahat na ginaya na, okay pa sana kung gaya sa damit, gaya sa gamit. Pero yung pati yung life events mo, lahat na lang ng mangyayari sa'yo, gagayahin at gagayahin, hindi pwedeng hindi. May sakit. Para may sakit yung pinsan mo na hindi natin mawari o hindi natin pwedeng sabihin na ito talaga, di ba? Kaya kung may nakikinig sa atin na tungkol sa, alam mo yun, may mga health, mga ganyan. Hindi po yan yung forte namin. Pwede nyo kaming komentan sa video ito, just in case napapanood nyo sa YouTube, or i-email nyo or mag-PM kayo sa aming Facebook page kung ano yung exactly na pwedeng pinagdaraanan nitong pinsan ni at ano yung pwede kayang mangyari. Di ba ngayon, dahil i-delete natin sa picture yung mga experts tungkol sa mga health dahil sabi ko mahirap magbigay ng kung ano man dahil hindi tayo eksperto. Puntahan na lang natin, partner, yung mga ginagawa nitong yung pinsan niya na talagang ikaw sigurado meron kang kamag-anak or kaibigan na nagganyan na rin sa'yo. Di ba? Pero bata pa kami noon, Rico. May natatandaan man ako. Kumbaga, parang mo yun, mga bata na inggitera dito sa part na to. Tapos, gusto ko yan. Pero, we're talking about adults, Rico. So, parang, kaya tayo medyo bothered. Siyempre, maingat din kami sa mga gusto naming, mga patutsada na mga bibig namin ng partner ko. No? Kasi nga, hindi rin naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng pinsan ni Laida. Kasi, parang may mabigat partner. Si Gina. Si Gina. Kasi, baka ang pinakamagandang gawin mo dyan, Laida, communicate mo yung eksenang ganyan, yung nararamdaman mo at yung napapansin mo all these years sa parents ni Gina. Kung around pa sila or baka yung mas matanda pa sa inyo ng mga kamag-anak ninyo. Baka pwede mong i-discuss or pwede sa asawa. Kasi feeling ko sarado rin yung isip ni Gina kapag direkta mo siyang kakausapin about it. Kasi nga, yung mindset niya, parang feeling niya wala naman siyang masamang ginagawa. Correct. At saka parang hindi naman siya, wala namang harm yun kung sakali. Itutuloy niya talaga, partner. Tuloy niyang gagawin. Kumbaga parang kausapin mo, uy, bakit gaya-gaya naman to. Para kahit biruin mo ng ganun. Alam mo, feeling siguro ni Gina, aka Gina, hindi tunay na pangalan, yung pinsan mo, parang feeling niya binibiro mo lang siya at okay lang sa'yo kahit magpakita ka ng galit or yamot or inis sa kanya, parang yung part pa lang na tinutuloy pa rin niya at hindi ka pinakikinggan, may something dun Alam, partner, totoo yung sinabi mo. Dumating, alam mo, kinikilabutan ako sa ganyang klase mga tao. Totoo lang. Alam mo yun? Medyo creepy, no? Kasi creepy. Pa yan. Totoo yan. Anong trip mo? Hindi kasi, yung mga tipong sabi mo nga, yung sa gamit, sa damit, walang problema kasi ang mga tao naman kung ano ang usong damit. Oo, totoo yan. Crop top, hindi lang naman ikaw ang nagka-crop top, so hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, ginagaya na naman niya ako. Yun yung trend Totoo. Diba? Or kapag kunyari may binili kang gamit na, alam mo naman ngayon, uso na ngayon yung simula ng pandemic, diba? Tayo nang gumagawa ng mga kape natin, kanya-kanyang coffee maker na sa bahay. Oo, correct. Mga ganun, hindi mo din pwedeng sabihin na, ay, ba't may coffee maker ka din? Diba, gaga? Lahat ng mga tao ngayon bumibili ng kanya kasi nga, diba, nung nag-pandemic, ang hirap bumili ng kape sa labas. Correct. Anong feeling?
Pero yung tipo ng pati pagbubuntis mo, mga tipong mga ganyang klaseng malalalim na aspeto ng mga kaganapan sa buhay mo. Totoo. Parang nagagalak pa siyang mangyari sa kanya at gayahin. Kahit nga ang sabi mo, nung time na yun, 6 months lang sila nung boyfriend niya. Para lang makahabol sa kung anong meron ka at ang nangyayari sa'yo, ginawa niya. Medyo parang talagang, ay sandali, parang parang kailangan nating upuan ito at pag-usapan. Insan! Oo, naiintindihan ko naman na idol mo ko, di ba? Pero parang kakaiba naman. Ang Totoo. nakakatakot doon, Rico, nag-usap na sila. Umabot na sa point na nagtampo na sa kanya si Gina. Pero parang walang nangyari. Parang ganun pa rin. Kumbaga nasanay na siya na at saka ang nakakainis siya, nakaabang siya sa buhay ni Laida. Oo, yun. Ganun. Doon na lang natin puntahan yung aspeto yan, partner. Yan yung gusto ko i-insert kanina na parang mas daig pa niya yung CCTV, alam mo yun? Oo. Dahil halos lahat na ng kilos mo, alam mo, Laida, sabi ko nga sa'yo, hindi kaya pwede makakatulong kaya kung sakali man nalalayo ka diyan sa pinsan mong yan, parang ganon. And lahat ng connection mo, pati sa social media, something like that, or kung ano pa, cellphone, telephone, ay wala. Kumbaga, i-cut off mo. Kasi baka mamaya kasi meron, alam mo, pag umalis ka sa harapan niya, hindi ka niya nakikita, wala na siyang magagaya, hindi ka niya nagagayahin, baka sakaling alam mo yun, mag-stand up siya para sa sarili niya at matuklasan niya na, alam mo, hindi kaya sa hindi kaya sa hindi kaya parang hanggang ngayon nag-a-identity crisis din yung pinsan mo dahil parang gusto niyang maging ikaw. Pwede. Diba? Alam mo, ang dami nating nakikitang angulo dito sa patira na to. Kasi, di ba sabi nga niya, ina-idol lang niya si Laida. Pero pwede rin kasi insecure siya. Baka merong usaping partner, may usaping jealousy. Partner, hindi ko nakikita na sa tunog ni Laida parang may insecurity yung pinsan niya Parang ang gusto na ng pinsan niya talaga is totally maging siya. Oo, parang ganon, di ba? Hindi kaya talagang parang ano kaya nangyari nung kabataan nyo at bakit ganyan, 'di ba? Or 'di ba? Or mayroon ba kayang sinabi sa kanya ang kanyang mga magulang na na-instill sa isipan niya kung bakit ginagawa niya 'yan na hanggang sa pagtanda ninyo, 'yun ang mas nakakatakot kasi, partner. Hanggang pagtanda ninyo ganyan siya Tsaka naloka talaga ako dun sa part wrong. ng yung mga pagbubuntis, mga event na gender reveal baby shower, tapos yung mga tipong sa mga simpleng usapan, mga tipong, kahit hindi naman ganun, para lang masabi na magkapareho sila, ay ako din yung asawa ko din, ganyan. Diba parang nakaka-bother kasi nga. Tapos, partner baka mamaya dinidiktahan na rin niya yung asawa niya sa mga dapat at hindi dapat gawin, na dapat ganito ka sa asawa ni Ate Laida, parang ganun. To the point na nagdidictate na siya ng ganyan para lang maging, alam mo yun, maging same exact na person kayo. Yun ang nakakabahala. Hindi po siya... alam mo Laida, tama yung sinabi ni Rico. Hindi naman kami nagdedesisyon for you, ha? Of course, at the end of the day, it's your life. Correct. Ikaw pa rin naman ang makakasolusyon yan. Pero ang sa amin, ito naman ay suggestion lamang. Maganda yung bigyan mo siya ng time sa sarili niya na ma-discover niya yung sarili niyang gusto. Oo. Na ma-discover niya kung sino talaga siya deep inside. Kasi parang nakadepende na lang siya sa iyo. Nakadepende na lang siya sa mga gusto mo, sa mga interes mo, sa mga gusto mo sa buhay, mga nangyayari sa buhay mo. Maganda, hindi ganun kadali na lumipat ng bahay, pero at least maglagay ka ng matinding boundary, kung baga, na pag sa social media din, baka pwedeng i-hide mo sa kanya yung mga sinishare mong post, kung ano yung meron ka. Kasi somehow parang makakatulong din sa kanya yun na parang wala siyang access sa kung ano yung itong mga bagong interest, yung mga binibili mo, yung ganyan. Kasi para ma-realize siya na, ako, ano kayang gusto ko? Kasi nga, di ba, parang naging dependent na siya sa, hindi na ako mag-iisip ng akin, hindi ko naaalamin kung sino ako o kung anong gusto ko. Basta kung anong gusto ni ate at kung ano yung desisyon niya, yun na lang. At saka kasi parang ang nangyayari dito, partner, parang ang mas nakakahon dito si Laida. Di ba? Kasi parang alam mo yun na, tag dito na lilimit yung gusto niyang gawin din sa buhay. Kasi dahil dito kay pinsan niyang gaya-gaya, kasi annoying talaga yung ganyan, lahat halos gagayahin na. Lahat halos parang naka-pattern. Yung tamang term, naka-pattern sa'yo, di ba? Kaya parang yun nga, baka mamaya, at the end of the day, sa
ending ng story ninyo, baka mamaya ang nangyari pala si Gina palang totoong si Laida. Di ba? Parang gano'n na nagkapalit. Parang daig pa yung teleserye, di ba? Na nagkapalit kayo ng karakter, nagkapalit kayo ng pagkatao, ng personalidad, di ba? Parang gano'n eh. Alam mo, habang binabasa ko nga, parang feeling ko, ano ba to teleserye? Ano ba to pelikula? Di ba parang may mga ganyan na parang na hindi ka mabuhay kung ano. Saka parang ano yan, mapufrustrate ka na kasi hindi mo malaman kung anong meron sa akin ngayon, kung ano yung mga pet ko. Kasi nga, hindi mo kinilala yung sarili mo. Ito para kay Gina, bago natin tirahin tong batang ito, ay hindi pala adult na pala sila. Bago ka namin tirahin, Gina, napakasarap kilalanin ng sarili. Isa yan sa pinakamagandang highlight ng buhay mo sa lifetime na ito. Yung mga self-discoveries mo, kung sino ka as a person, kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo. Ano yung potential. Kung yung panahon kakagaya. Oo. Kay Laida. Kasi unique ikaw, you are unique, you are worthy sa paraang ikaw mismo, in your own way. So, wag mong gawing buhay at wag kang magpaka-obsess dyan sa pinsan mo. Na kung anong gusto lang ni Laida, dun ka lang. Yun, partner, ang isa rin sa term obsession. Hindi kaya parang ganyan na yan eh. Di ba? Nakakatakot kaya yung ganyan. Kahit sabihin mong ano, di ba kahit sabihin mong pinsan mo siya. Pero, with all due respect naman, iko-comment ko si Laida dahil gustuin man daw niya na awayin, di ba? Pero hindi niya magawa-gawa dahil nananalaytay pa rin syempre yung pinsan ko kasi siya. Ayoko siyang masaktan. Parang ganun. At kay paano papalakpakan ka namin dyan, Laida. Dahil, sa'yo, Laida. Very considerate siya, kumbaga, sa relasyon nila. At siguro nga kasi, hindi half-hearted siya. Hindi niya alam kung ano ba, kasi baka mamaya mas may malalim nga din na dahilan. Kasi yun hindi din. naman, kumbaga sa termino ng mga usapang ano lang, parang hindi kasi normal, 'di ba? Parang hindi kasi naman naaayon na kilusin ng isang tao na lahat sa buhay ng isang tao ay gusto mong makamtan din para sa iyo na literal kung baga na mangyari din sa iyo. Kanya-kanya tayo na kwento, 'di ba? Baka mamaya pati ultimo pati unit ng cellphone mo, pati pattern ng password mo, kaya kung anong password, baka mamaya ganyan gusto niya maging ikaw. 'Di ba? Parang ganoon. May limitasyon. Rico. Kasi baka mamaya pag halimbawa umalis ka ng bahay, Laida, baka mamaya kakagustuhin niyang maging kumaga maposisyon sa buhay mo pati asawa mo. Ayan na. Ay nako, ayaw po namin na humantong sa ganyan ha. Ayaw namin na kasi umabot. Parang lahat talaga Pero kami po dito sa Tandem, sabi ko, advance kami mag-isip, Laida. Alam mo yan, ang dami na nangyari noon na mga tumama sa lahat ng mga pinagsasabi namin dito. May pagka-Nostradamus saka Rudy Baldwin kami dito, kaya umayos-ayos ka dyan. Huwag naman sanang humantong sa ganyan. Sabi ko sa'yo, Laida, nako, umayos ka. Sana. Sabi nga namin sa mga S-friend po natin dyan na eksperto sa ganitong usapin, bukas po ang aming comment section kung ano po ang take nyo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Correct. Kasi kami naman, sasamahan lang namin si Laida na mairita. Kasi bilang tao, nakakairita yung mga ganong mga happenings, no? Pero syempre, bukas po ang programa po natin at ang mga isipan natin kung mas may malawak pa na diskusyon na dapat sa mga ganitong sitwasyon. So, kaya sa mga medical groups natin dyan. Correct. Huwag pong mag-atubili, tulungan nyo po kami ni partner. Humihingi po kami, parang awa nyo na rin po. Dahil kasi sinasabi ni Laida sa atin, ano daw ba yung paano, ano pwede niyang gawin. So, hindi namin siya literal talagang pwede mabigyan ng kung ano mang klase mga paraan, kundi ito lang kung ano naaabot ng aming isipan, di ba? Nakatulad yan. Yung sinabi ko lang na i-cut off mo, yung alam mo yon yung connection sa kanya, kung boundaries lang, ganyan. Kaya kaya ninyo halimbawa talaga na o kaya ikaw, Laida, sabihin mo na wag mo na lang pansinin, di ba, mga ganun, na kahit ginagaya ka niya, wag mo na lang pansinin, or wag ka na rin magkwento sa kanya na mga gagawin mo pa lang. Halimbawa, ay sa birthday ng anak ko, dapat yung cake, three towers yan, dapat ay nako, wag kasi, baka ikaw din kasi may problema, Laida, baka kwento ka ng kwento, na entice tuloy si Gina na parang gusto ko rin yun, parang ganon, di ba? Kaya ikaw din, Laida, ikaw talaga ata problema, Laida hindi mo pa inaamin talaga sa amin Tapos ngayon pag ginagaya-gaya ka dyan, nagagalit-galit ka dyan sa pinsan mo si Gina, di ba? Ikaw din pala may kasalanan lahat niyan. Nako, kaya dapat tirahin natin to, si Laida talaga may kasalanan lahat.
Bumaliktad. Pasahin natin itong magpinsan na ito. Ang maganda Oo. dyan, kino-consider ni Laida yung relasyon nilang dalawa. Na-appreciate talaga namin yun. Pero Correct. again, Laida, hindi man kami ganun ka-eksperto sa sitwasyon na to. 'Di ba, bilang kahuntahan mo lang inasamahan ka namin. At nawa, hopefully, hinihiling namin ni Rico na mabigyang lunas or like tulong ang iyong pinsan kasi ikaw din naapektuhan na rin yung mental health mo na alam mo yun, imbes na masaya ka lang at good vibes ka sa isang araw, parang napupuno ka na ng pagkairita dahil nga doon sa obsession ng pinsan mo sa'yo. So, ayun, bala kayo dyan! Oo. Kayo na lang bahala. Total malalaki naman na kayo. Alam mo, partner, kasi yung binabasa mo pa lang to, sa umpisa pa lang, akala ko kasi yung gaya-gaya lang na, simple lang na kung ano yung kulay na sinuot niya, yun lang yun. Yun pala, meron pang mas, kapag dumating na kasi ganito, may mas malalim pang dahilan at hindi natin pwedeng husgahan agad si Gina. Baka sakaling nga talaga may pinagdaraanan na hindi natin alam. Kaya Laida, unawain mo na lang. Kung sakaling tuloy-tuloy pa rin siya kahit gaano naman yung pakikiusap, alam mo sa kanya, yung pakiusap na wag mo nang gawin to, ganyan. Anuin mo na lang, hayaan mo na lang siya siguro na gumaya-gumaya. Alam mo, naiisip ko, darating din yung panahon na mapapagod din si Gina sa kakagawa ng ganyan. At saka yun nga, huwag kang mag-overshare. Oo, di ba? Kaya Yung mga mag-overshare plano. ng mga plans mo, kung ano man yung mga naplano mo na, di ba? Hayaan mo na. Pat-discover din niya kung ano yung mga gusto niya. Yun nga, yun lang ang paalala natin sa mga nanonood at nakikinig sa atin, self-discovery, isa yan sa pinaka-maganda, kumbaga one of the most beautiful thing Correct. na magagawa mo sa buhay mo. So, huwag nyo aksayahin yung panahon, di ba? Gugulin nyo yung panahon ninyo na kilalanin ang inyong sarili. Kasi mas masarap magmahal or makipag-communicate sa mga tao sa paligid natin nang kilala mo ang sarili mo. Totoo. Diba? So, yun lang naman ang sa amin ni Espren Rico. Sa mga gusto rin na mag-share or magpatira sa Tandem, ulitin po natin na bukas na bukas po ang mga channels namin ni Rico dito sa YouTube, sa Spotify, sa Facebook. Ayan, Ayan, partner, makikitahan tayo dyan. pwede na rin mag-comment sa Spotify actually. So, pwede na rin po kayo makialam doon, makilahok doon sa mga kwentuhan at usapan natin. At pwede doon nyo na rin po i-comment, kahit sa YouTube din po, sa comment section, doon nyo na rin ilagay yung mga gusto nyo ipatira. Kahit gaano man kaiksi yan, kahit gaano man kaseryoso yan, tatanggapin natin yan. Pero, mas mainam talaga, dahil may admin tayo sa ating Facebook page, i-like, follow nyo na rin po ang Patira sa Tandem ni Tess Enrico sa Facebook at doon nyo na rin po ibagsak yung mga gusto ninyong sabihin at isumbong sa amin dito sa ating programang ito. Correct. Kaya naman mga Espren, ayan wala tayong pinipiling pag-uusapan dito. Kita nyo naman, kahit mga ganito pinapasok namin ni Espren Rico. Talagang gusto namin ay masamahan lang kayo sa mga eksena ninyo sa buhay. Again, good vibes lang tayo dito. May mga hindi man kami alam or mga hindi nyo sang-ayunan. Wag nang masyadong dyan, ha? Oo, kasi programa namin to, wala kayong magagawa. Hindi ko kami mapipigilan. Oo, kahit anong gawin ninyo dyan. Diba? Lalo na syempre, ang Patira sa Tandem, hindi lamang po nakakahon sa, alam mo yon, sa mga love, kung ano-ano pa mga mga cheating, mga best friend relationship, mga ganyan. Lahat pwede po yan. So, puntahan nyo na. Katulad nga nung description natin, sabi niya, life, love, and everything in between, sabi niya dito. The podcast where two hosts, mga binasa yung description. Matali talaga ni Sir Tony. Talaga namang effect talaga yung description natin. Nako, syempre, maraming salamat din. Like nyo na rin and follow din po yung ating Outmost Fear Facebook page para sa mga iba po nating mga update. At kung sakali man po may mga kapatid na podcast na rin po tayo na naririyan, i-subscribe at sundan nyo na rin po sila. Lalong-lalo na syempre yung ating Patira sa Tandem YouTube, palambing, padamihin nyo na po subscribers yan para nang sa ganon ay syempre makaari-aribat, makakusaan-saan na tayo pwedeng mapanood at mapakinggan sooner or later. Kasama ko po, syempre, walang iba kundi aking partner. Syempre, walang iba kundi si DJ Tay. At syempre, kasama po si Rico. Dito lang yan sa Patira sa Tandem. Patira mo sa Tandem Online.